Mabilis, maporma, at napakatipid sa gasolina. Yan ang Suzuki Raider R150. Ito ang carb version pero patuloy pa rin na tinatangkilik ng maraming mga Pilipino. At sa video na ito, pag-uusapan natin kung sulit pa rin bang bumili ng Suzuki Raider R150 carb type. Pag-uusapan na rin natin ang kanyang specs at syempre titingnan na rin natin ang kanyang latest na presyo. Nandito tayo ngayon sa Motor Trade Iriga City at ayan, nasa harapan natin ngayon ang napakapoging Suzuki Raider R150 carb type. Ang tawag sa kulay nito ay Celebration Red. Napakaganda, napakaangas, astig talaga Suzuki Raider, kaya naman hindi nakakapagtaka kung bakit madami ang gustong bumili ng motor na ito kahit na ito ay lumang modelo na ng Suzuki. Tingnan mo naman yung forma, 'di ba? Napaka-sporty, napakaganda at sabay na sabay pa rin ito sa mga latest na motor na meron dito sa Pilipinas. Kaya naman hindi nakakapagtaka kung bakit hindi nawawala sa uso ang Suzuki Raider R150 kahit na itong carb type pa. Kasi meron ng FI version ito pero hindi pa rin pinace out itong carb type dahil madami pa rin talaga ang naghahanap ng carb type na Suzuki. Pero ang maganda dito sa Suzuki Raider R150, kahit na ito ay carb type, napakatipid pa rin ito sa gasolina na kumukonsumo lang din ng up to 50 km per liter. Pagdating sa makina nito, ito ay 147.3cc, 4-stroke single cylinder, dual overhead cam at ito ay naka 4 valves. Isa nga yan sa may pagmamalaki ng Suzuki Raider R150 dahil ito ay naka dual overhead cam at ito ay naka 4 valves. Then yun nga, ang kanyang fuel system ay ito ay naka carburetor type at ang cooling system naman nito ay oil cooled. Na maganda sa motor na ito, meron pa itong kickstart. So kung sakaling pumalyang yung electric push start, mapapaandar mo pa rin ito gamit ang kickstart. Then ito ay naka 6 speed. Ang compression ratio naman nito ay 10.2:1. Ang maximum power nito ay 11.6 kilowatts at 9,000 RPM with a maximum torque of 12.5 Nm at 8,000 RPM. At pagdating sa top speed, kaya nitong umabot ng hanggang 150 kph. Pero syempre hindi natin nire-recommenda na paabutin ng ganong kabilis kapag tayo ay nagpapatakbo ng motor, lalong-lalo na sa mga alanganing kalsado, hindi naman open road. Dahil unang-una, wala naman itong mga safety features kagaya ng anti-lock braking system. Ito ay naka-regular braking system lang na naka-disc brake sa harapan with 2-piston caliper. At ganun din sa likuran, ito ay naka-single disc brake with single piston caliper. Pero maganda naman dito, malakas ang kanyang engine brake at ito ay naka 2-piston caliper kaya malakas din ang kanyang braking system. At para sa mga pro na gumamit ng manual na motor, kahit ito ay hindi naka ABS, kaya nila itong mapahinto kahit na galing sila sa high speed. Pero para sa mga beginner, kailangan maging maingat sa pagmumotor, lalong-lalo na kapag mga hyper underbone ang dala mo kagaya nitong Suzuki Raider R150. Dahil nga sa pagiging hyper underbone nito, ito ay binansagan na king of underbone dito sa Pilipinas. Then pagdating sa forma nito, talaga naman napakaangas, very sporty ang kanyang design. Pagdating dito sa kanyang headlight, ito ay naka-bulb type. Yung nga lang, alam naman natin na kapag ka-bulb type, medyo mahina ang buga ng ilaw. Pero dahil uso naman na ngayon ng mga mini driving light, pwede natin yan dagdagan ng ilaw. Then meron siya ditong logo ng Suzuki sa gitna at napakagandang tingnan. At maganda yung quality ng kanyang fairings dahil ito ay glossy finish. Bagay na bagay ang kanyang color combination, color red and black. Nandito sa gilid nakalagay ang kanyang mga specs. Dito naka-highlights ang Suzuki, ang dual overhead cam, 4 valves at ang kanyang mga specs. And dito sa baba nakalagay ang Raider at ang 6-speed. At dito sa gilid naka-highlights na itong R150 na meron pang maliit na print na hyper underbone. Ayan, diba? Napakaganda ng kanyang color combination, very modern pa rin. Then pagdating dito sa kanyang taillight, and patulis ito, naka-bulb type din yan. Napakanipis ng mga motor na to kaya nakakatagos ito kahit na malakas ang hampas ng hangin. Dahil ito ay designed for aerodynamic. Kung mapapansin nga natin yung kanyang mga fairings, meron siya dito mga exhaust o mga singawan ng hangin para kapag tayo ay nasa high speed, lulusot lang ang hangin dyan at hindi maapektuhan na malakas na hampas ng hangin. Dahil pagdating naman sa mga gulong nito, ang sukat ng kanyang gulong sa harapan ay 70/90/17. Sa likod naman ay 80/90/17. Then naka-tubeless na ang mga gulong nito kaya kahit matusok, hindi na ito sisingaw basta-basta. Then ang brand ng kanyang stock na gulong ay IRC. Then pagdating naman sa kanyang suspension, naka-telescopic fork sa harapan, sa likod naman ay naka-monoshock. Then malapad din ang kanyang upuan kaya naman relax na relax ka sa mahabang biyahe. Perfect na perfect din to sa mga average height dahil napakababa lang ng kanyang seat height na 760
64mm lang. And very lightweight lang ang motor na to dahil 107 kilos lang. Kaya hindi ka mahihirapang maniobra ang motor na to. At ang maganda pa sa kanya, mataas ang kanyang ground clearance na 140mm. Kaya hindi sasayad ang kanyang makina kapag ikaw ay napadaan sa mga matataas na humps o kaya naman kapag ikaw ay nalubak o mapadaan sa mga mabatong kalsada, safe na safe ang ilalim bahagi ng motor mo. Anyway, pagdating pala sa fuel capacity nito, ito ay meron lang 4.2 liters. Pero dahil naman ito ay matipid sa gasolina, malayo na rin ang mararating mo sa isang full tank mo. And safe na safe din ang paa mo kung sakaling madikit ka sa kanyang tambucho dahil meron naman itong heat guard at bumagay din yung kulay ng kanyang heat guard dahil color silver. Pagdating naman dito sa kanyang meter panel, combination ito ng analog at digital display. Kaya naman hindi ka malilito sa mga indicator nito, very user friendly. And diba, napaka-slim lang ng body ng motor na to pero napaka-powerful ng kanyang engine and very lightweight lang kaya naman napakabilis. At patok na patok pa rin ang motor na to lalong-lalo na pagdating sa mga motor show, yung kino-customize o modified. Talagang present palagi ang Suzuki Raider R150. Anyway, pagdating naman sa presyo nito, ang kanyang cash price ay 108,900 pesos. Then kung i-avail mo naman ito ng installment, ang minimum down payment lang nito ay 7,000 pesos at ang magiging monthly installment mo naman sa 36 months ay 5,127 pesos. Available po yan dito sa Motor Trade, Iriga City. Kaya kung nandito ko sa Iriga City at naghahanap ka ng Suzuki Raider, ayan, available yan dito kayo. Pumunta na lang kayo. Marami pong Motor Trade dito sa Iriga, katapat ng UNEP at doon sa katabi ng Honda dito sa San Jose at dito sa katapat ng Nissan. At para sa akin, masasabi kong sulit na sulit pa rin talaga ang pera mo kung ikaw ay bibili ng Suzuki Raider R150. Dahil unang-una, hindi ka mahihirapan pagdating sa piyesa ng motor na to dahil maraming available, then affordable lang ang mga piyesa, then subok ng tibay ng makina ng Suzuki kaya naman talagang hindi masakit sa ulo. Then ayan, matipid pa rin siya sa gasolina kahit na napaka-powerful ng kanyang makina. Pero syempre kung ikaw ay palaging rat-rat magpatakbo, expect mo na lang na bababa talaga ang fuel consumption nito. Pero kung ikaw ay eco mode lang o chill lang magpatakbo, kaya nitong umabot ng 50 km per liter ang fuel consumption. Kung usapang papormahan naman talaga namang poging-pogi ka sa motor na to. Kaya naman kung nagbabalak kang bumili ng Suzuki Raider R150 at gusto mo talaga ng sporty at slim na motor at gusto mo rin ng hindi nakakabitin na pagdating sa performance, gusto mo talaga ng mabilis, basta siguraduhin mo lang na ikaw ay marunong mag-clutch at ikaw ay pro na sa pagmumotor, okay na okay ang motor na to. At bago matapos ang ating video, tatanungin muna kita anong masasabi mo dito sa Suzuki Raider R150 carb type. I-comment mo naman sa baba ang iyong opinion at kung nagustuhan mo naman ang video to, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli, ako sa Rosgo TV. Ride safe always and God bless.